Lucky Charm bracelets o anting-anting, pagsuot ng pula, pangangati ng palad. Ilan lang ito sa mga pinaniniwalaang swerte ng mga Pinoy. Pagdating sa mga negosyo, meron din kayang swerte? Meet Andrea and Arvin, ang magkasintahang naging business partners dahil sa Lucky Pot. So in 21 days, more or less, ang nabenta namin is around 300,000. Pero hindi lang daw sila umasa sa swerte. May kasama rin siyempreng diskarte. Parang fishball pero pina-level up. Yan ang shabu-shabu balls. Bukod sa hango ang lasa at hugis ito sa mga sosyal na seafood, ang iba meron pang palaman, may cheese, mushroom at sauce. Sosyal! Mula sa Japan ang shabu-shabu. May isang hot pot o kumukulong sabaw sa gitna ng mesa kung saan sinasawsaw ang nilulutong karne, gulay at iba't ibang sahog. Kabilang na ang shabu-shabu balls. Pero hindi na lang ito sa mga restaurant makakain. Sa negosyong ito, ang mga shabu-shabu balls na siksik at juicy, pwede nang gawing merienda o iulam sa inyo mismong bahay o kung saan man abutin ng gutom. Kami mismo, buyers kami ng product. So we really just want to share it sa tao. It's already good on its own as a snack and then paired with rice. Tapos partnered pa with sweet chili signature sauce namin. Pop-up pa lang ang kanilang negosyo. Sa mga bazaar o event pa lang sila nagtitinda at wala pang permanenteng pwesto. For a limited time only ang atake. Kaya ang packaging nila talagang pinag-isipan. Nasa isip namin, pop-up ka, sa pop-up ka lang available, nag-sell ka ng food. So yung mga tao doon, mostly, ang tinitingnan is yung mga butingting, mga items. So ano ba yung way na magiging convenient for them yung shopping experience. And yun yung may drink ka na, and then may snack ka pa on top, habang yung isang hand mo is free for shopping sa mga pop-up events. Napaka-convenient kasi parang halimbawa kung ganito lang na open naman, allowed naman na magdala ng pagkain, saka drinks. Actually, parang, alam mo, konti kayo tatapon to. Iuwi ko, gagawin ko sa bahay. Ang tibay kasi niya, oh. Galing, oh. 279 pesos ang kanilang grab-and-go snack. Meron din silang snack pot for 229 pesos at rice pot for 249 pesos. Solid. Hindi parang bulak. Solid yung laman niya. Kaya gusto siya ulamin. Tama sabi ni Andrea, yung mga bumabalik, may kanin na. Sobrang yung napaka-steady, ika nga ano siya yung hindi matitinag. Ang negosyong ito bunga ng big time ni na Andrea at Arvin. Dahil kasi lagi kami nagde-date and then nagta-travel. So parang na-realize namin, lahat ng money palabas. So nag-iisip kami ng way, kailangan natin paikutin and be responsible with our money. Parang fishball pero pina-level up. Yan ang shabu-shabu balls. Bukod sa hango ang lasa at hugis ito sa mga sosyal na seafood, ang iba meron pang palaman, may cheese, mushroom at sauce. Mga shabu-shabu balls na siksik at juicy, pwede nang gawing merienda o iulam sa inyo mismong bahay o kung saan man abutin ng gutom. Kabubukas lang ng Lucky Pot noong papatapos ang nakaraang taon. More or less, siguro around 70 to 100 ang nilabas namin. Mainly sa stocks, no? Yung mga pagkain, yung food itself. Tapos yung mga condiments, sauces, mga lalagyan, yung mga packaging. Inisip nila kung paano masusulit ang kanya-kanyang skills para palaguin ang negosyo. Itong si Arvin may printing business ng Minana mula sa kanyang pamilya. Kami na yung nag-manufacture ng booth itself. Tapos yung mga printables, yung mga ganon. Habang si Andrea naman ay bihasa sa marketing. I'm a market research practitioner. So yung expertise ko talaga, it's more on consumer understanding. Sa unang event ng Lucky Pot, kalkulado na ang galawan nila. So yung first event namin, placed kami malapit sa entrance. Assumption namin, kapag pumasok sila sa event, hindi pa sila ready to buy. Ready pa lang sila, nandun pa yung excitement, ng daming items, ikot tayo. So
So, nung time na yon, inisip namin, nag-prepare kami ng free ball coupon kasi bagong launch pa lang kami. Actually, parang free taste lang siya. Pero dahil meron kang coupon, parang may exchange ka of something. Ang gimmick na ito naging magandang buena mano sa kanilang negosyo. So, nag-create kami ng foot traffic doon pa lang sa entrance. Kaya, sobrang laki din ng payoff nun. Actually, from there, nakascore din kami ng mga events. Nag-reach out na yung ibang mga organizers to us. Sinisiguro nilang updated ang kanilang social media pages sa kanilang lokasyon. Kailangan maging flexible and mag-adapt sa market. It's really more on ano ba yung vibe ng moment. Sana ma-capture siya, ma-translate siya into photos, posts, and then yun, upload na siya. I try not to overthink too much. Marketing strategy, actually, parang it varies talaga kasi pop-up kami. So, iba-ibang venue, iba-ibang audience, iba-iba yung parang hinahanap nila. Ang maganda pa sa pop-up ang negosyo, napupulsuhan kung saan malakas ang benta. Parang ito na yung feasibility study namin eh. So, ngayon, may idea kami saang area ba kami malakas, saan hindi. Tapos ang isang advantage din, syempre, walang commitment pa. Mag-i-start ka pa lang ng business, hindi ka naman agad kukuha ng pwesto and mag-lease ka ng isang taon, right? Sa loob ng 3 buwan, maganda na ang takbo ng negosyo. So in 21 days, more or less, ang nabenta namin is around 300,000. Binabalik muna namin siya sa company. For example, imbis na we invest the profit from last year, we had another cart. Ang kita ng Lucky Pot hindi raw galing sa swerte, kundi sa pagiging madiskarte at sigurista sa kalidad ng produkto. Never skimp on the quality of your products kasi kahit na gayahin ka na ibang tao, kung hindi mo sila tinitipid sa lasa, sa quality, sa premiumness na talagang you're trying to sell, babalik at babalik yan sa'yo. Bukod sa pop-up events, tumatanggap din sila ng private event bookings. Pangarap din daw nilang magkaroon ng permanenteng pwesto at ipa-franchise ang negosyo. Siguro yung tip, humanap ko yun ng mabuting partner. Kahit mahirap, minsan pagsabayin, may business siya, may work ako, tapos may business pa kami together. Dahil pareho kami ng values, hardworking talaga siya. Pareho kami na parang lahat ng opportunities na to, hindi lang to dahil sa hard work natin, it's also because guided tayo ni God and maraming nagpe-pray for our success. Teamwork makes the dream work. Yan ang napatunayan na magkasintahang Andrea at Arvin. At kahit sa larangan ng pag-ibig o negosyo, di dapat umasa lang sa swerte. Dapat gumawa at magtakda ng sariling kapalarang panalo.